Hello mga suki! Ayan. So, today's video ay ituturo ko po sa inyo yung aking ginagawa sa expenses ko. So, ayan, nakalimutan natin na i-stapler. Hindi ko nalagay nung July yung aking registration. Pero, ngayong August natin lalagay. Ayan. Lalagay ko dito yung ating ano na nga, August 1. Hindi ko alam kung saan ko ilalagay dito yung ano eh. Yung tawag dyan. Dito ko po ilalagay. Ayan. Meron dito date o pang August 2024 to. Ano lang to, basic accounting basic accounting sa books natin. Dito po yung books. Ang gagamitin natin ay columnar. 14 columns, columnar notebook. Tapos, pina-registered ko po siya, ayan, sa BIR, Books of Accounts, sa, ang tawag dito, sa Orus. Sa Orus ako nag-register. Yung mga hindi makapag-registered, tapos nalalagay doon, email not found, something ganon, no? So, dito, lalagay ko na lang dito yung ano ko, yung aking expenses doon sa BIR. Kasi hindi ko po siya nalagay dito sa ano ko. Pwede pa naman dito pala. Pwede ko pa naman pala dito ilagay. Kasi dito naman yung dito. Dapat pala dito. Lalagay ko dito. Tatanong ko na lang sa mga kakilala kung pwede ilalagay dito. So, for example po, wala tayong transaction ngayon. So, ano ba ngayon? January, February, March, August. Ang date natin ay 8/1/2024. So, dito, pag wala kayong transaction, lalagay nyo lang pala dito, no transaction. Transaction, ganon. Yan. Tapos, pag dito naman, 8/2, ganon. So, ngayon naman, ados na, no? 8/2 na. 2024. Nakikita nyo po ba? 8/2024. Wala pa rin tayong transaction. So, no transaction tayo. Alam nyo, iniisip ko nga kung paano yung computation sa electric power. Kasi, yung electric power ko, nakapangalan yun doon sa bayaw ko. Kumbaga parang extension lang kasi yung para hiwa-hiwalay lang kami ng babayaran. Kasi dito lang din naman kami nakatira sa bahay niya. Pero nakabukod lang kami ng kwarto. So hindi ko alam sa 9 pa yun. 9 babayaran. So ang ginawa ko, ganyan. So dito pala, ang gagawin nyo pala, for example, nilagay nyo dito ay yung SI number niya, kunyari 001, 002, 003 dito. Sa isang date lang ang binili niyo madami hanggang dito, ay di lalagay nyo dito. For example, ang binili nyo dito ay kamukha sa akin, bumili ako kunyari Canadian, ganon. So, yan. Ito yung August ko. Wala pa tayong pwede ilagay dito kasi wala pa tayo. Pero dito, na alam nyo ba, nakalimutan ko po ditong ilagay yung resibo. Yung resibo.
So, pwede pa naman siguro dito kasi ang date niya is 15. So, dito kasi nilagay ko po dito, ang nakalagay dito 7:30. Nung bumili kasi ako ng mga tela ay July 30. Ang SI number niya 0043 Canadian. 2 rolyo. So, dito naman, napansin nyo dito, may nakalagay dito Canadian. Dito Canadian Katrina gas. Dito, no? Kita nyo po ba? Dito nakalagay total amount Canadian Katrina gas. So, ito yung mga particulars ng expenses ko. Dito ko nilalagay sa columnar, no? So, dito nilagay ko po dito, makikita nyo dito, Canadian 8,400. Ang katapat niya, ito, si Canadian. Dito tapat siya. Tapat. Tapos, ito naman, 2 rolls na Canadian pa rin. Magkaiba kasi sila ng, magkaiba po sila ng ng SI number. 2 rolls Canadian. Kasi magkaibang store yung binilan ko. So, nilagay ko ulit dito sa tapat. 8,400. Tapos, bumili na naman ako dito ng 0173. Ito magkasama ng store to. 1,640. Dito ko itatapat sa Katrina. Dito mismo sa tapat. By column po kasi yan. Kung ano yung nilagay mo sa particulars, i-credit mo dito sa mga columns na to. So, dito ang katapat niya is yan. Si ano na to? Si Katrina. Tapos dito naman yung gas dito. Internet dito. Dito nalagay ko yung internet. Tapos yung electric. Kaso yun nga, pwede mo ilalagay ko dito. Internet. Yan. Tapos electric dito. Electric. Yan. Tapos, kung ano pa yung mga yung dito mo lagay. Dito sa right side, papaganyan. Basta yung total amount niya dito. Tapos, sabi nung napanood ko sa YouTube din, wag daw uubusin dito. Kailangan magtira ng pagko-computan. So, ngayon, i-co-compute mo dito. Lalagay mo lang dito. Tapos yan. Compute mo yun dito. Dito yung total. Compute total. Yan. Tapos, ang sabi niya, once daw na naubos mo ito, kunyari, parang napanood ko lang din, pag naubos mo daw to, tapos ay mayroon ka pa, hindi naman yung date na yun, pwede naman dito sa kabila. Tapos, yun, ilalagay mo dito yung total ng mga mo, i-add on mo lang. Ganun. So, sa ngayon, wala pa akong nilagay dito. Pero, yung ilalagay ko dito ay yan, total amount, SI number. Dito yung date niya, particulars or description, SI number. Tapos dito yung total amount ko. Amount. Yan. Tapos dito yung, di ko pa alam kung ano ilalagay ko dito. Pero ang nilalagay ko kasi dito ay, tawag dito, kung ano lang yung mga binibili ko. So, kamukha ngayon, wala pa naman tayong binibili. Ang bibigyan natin yan ng parte, yung internet. Tapos yung electric. Di ko nga alam kung paano ko ikukuhanin yung electric ko kasi kung paano ang divided nun. Kasi naka-isang lang kontador. Tapos kunyari bumili kang sinulid dito, lalagay mo din dito sa sulat dito. Tapos bumili kong garter, lalagay ko dito. Bumili ka ng plastic, lalagay mo din dito.
Hindi ko lang alam, yun mga problema ko. Kasi pag bumili ako ng palengke, plastic sa palengke, yun ang di ko alam kung paano, kung bibigyan nila ako ng resibo sa palengke. So, iyon lang yung sa expenses ko. Tapos, kailangan daw itemize dito. Itemize nga. So, yun nilagay ko. In-itemize ko dito. Yan. Para makita nila. Yan. Ang problema ko nga dito yung internet. Pero sa internet naman, talagang internet naman kasi online nga. Kaso iba nga ang pangalan. So, ang gagawin ko na lang dyan ay yun. Ang gagawin ko na lang dyan ay titignan ko mabuti kung magkano yung nagagastos namin sa kuryente. So, dito lang isusulat. Yan. Tapos, dito naman, yung nilalagay ko naman sa sales ko, ito. Yan. Sa sales ko naman, ayan, yung nakabenta na ako sa Lazada. May benta tayo sa Lazada. Ayan. Oh. Tapos, anong tawag dito? Inano ko lang to. Pinrint ko. Yan. Ito pa lang yung nabebenta ko sa Lazada, guys. Kulang pa. Yan lang. Sa 687. Yan. Tapos, nilagay ko lang din dito. Ayan. Kamukha dito po, ang nilalagay ko dito, July 2024. Nag-start kasi ako, bali 16 na, kasi nga po, July 15 na registered tayo. So, nilagay ko dito ay bedsheet, no transaction, bedsheet. Tapos, mas maganda pala kung ilagay mo dito yung order ID number. Kung kailan sila nag-order, doon mo siya ilista. Kasi, yun yung pinaka-sales talaga. Sales order yun. Kung anong date sila nag-umpisa. So, dito yung date, yung month dito. Nakikita nyo po ba? Yan. Yung date, dito yung pinaka-date niya. Dito yung month. Tapos, SI number, particulars or explanation. Lagay mo dito yung RTS, yung price dito. Sa akin, actually nagkamali nga ako dito Dapat kung ano yung presyo nito, yun nilalagay dito. So, babaguhin ko yan. Kasi mali. Ang lalagay mo dito ay presyo. Items price to. Huwag mo ilagay yung mga discount ni Shopee, ni TikTok, ni Lazada. Basta item price ang nilagay ko. Tas eto order number nila. Tas nilalagyan ko na lang kunyari sa TikTok, sa Shopee, sa FB. Ganon. Sa mga FB may pangalan yan, kagaya nung Pines Lopez, yan mga yan. Ganon yung ginagawa ko. Tapos ito-total mo yan dito. Nakita nyo, negative 238. Kasi, return to. Pag RTS, canceled siya. So, ito, yung total price niya ng nabenta. Ayan. Ganun siya. So, ngayon, 29.30. Wala yata akong benta. Wala pa. Check ko mabuti doon sa computer ko kung mayroon na akong nabenta. Eto. Ang alam ko kasi nung 30 wala akong benta 29, 30, 31. Yan, wala tayong benta. 30 pala. 30, 31. No sales tayo dito. No sales. Ayan. Tapos yan din. Pag no sales ka, ibig sabihin wala. Diba dito? Wala siya. Yan. So, 0 lang yun. Bakante lang. Tapos, dito na yung August. Ngayon, binago ko naman. Binago ko na. Ang nilagay ko dito, date. Kamukha niyan. 8-1. Ganon. 8-1-2024. SI number, lalagay mo dito. Tapos, yung particulars. And then, amount.
amount niya. Tapos pag nag-RTS siya, dito, lagay mo yung RTS. Yun. Ganun lang. Ganun lang gawa ko. Super madali. Ewan ko dun sa iba, bakit anong kailangan nilang gawin para mahirapan sila. Tapos ito, iniipon ko yung aking mga resibo, iniipon ko. I-attach ko yan dito. Sa expenses ko pala yon, sorry. Sa expenses ko i-attach. Ayan, dito sa mismong expenses natin. A-attach natin dito. Yan. Tapos, ganito yung resibo ko. Tignan nyo yung resibo natin. Ito yung bagong layout. July, ano ba yun? July 16 ang ng layout. Ayan. So, napansin nyo, kukunti lang yung dito, no? Mas maganda pa rin yung dati. Ang ganda niya. Kaya lang ganyan na po siya ngayon. Oh. May nakalagay dito na total sales, less discount, less withholding tax, total amount, sabi niyang ganun. Tapos ito yung mga ano ba to? Dami mga nakalagay. Tapos dito perma, tapos magkano. Lalagay mo dito date, sold. Ang lalagay ko lang customer 1, ganun pagka sa Shopee, sa Lazada, So yung pangalan natin MCPH Online Collection, ayan. Ay MCPH Collection Online Shop pala, sorry. Tapos dito kung saan ba siya. Pero ako hindi ko na nilalagyan ng address. Tapos nilalagyan ko lang customer number 2, ganon. Tapos description, kunyari bedsheet. O kaya nilalagay ko na lang dito yung order ID number niya. Tapos quantity, kung yan lalagay ko, kung dalawa siya, ganun-ganon nilalagay ko dito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lang. Dati 10 to 10 yung pwede mong ilagay dito. 10. So ngayon 7 lang. So yan, tapos amount, dito mo yung total sales, saka dito pwede. So ganun lang yung nilagay ko. Ayan, ito yung nilagay ko. Ganyan. Customer 1, bedsheet, 2, 299, tapos 319. Hindi pa siya nagtapat kasi dapat ganun. 6 na 18. Ganun lang. Tapos dito, nilagay ko, tapos perma ko. Ganun. Yan na yun. Ay, nakasokay ka. Ganun po siya. Ayun. Yun lang. Yan lang yung aking kaalaman. So, yan lang po yung isi-share ko sa ngayon. So, kung may tanong kayo, ganun lang ginawa ko. Sa non-bat to non-bat. Pero pag bat daw po kayo, kailangan mayroon daw kayong accountant. Sabi doon sa BIR, sa Zoom namin. Kasi marami daw pong ginagawa yon. So, ako naman, dahil non-bat naman ako, less, wala pa nga 250,000 yung akin. Ito yung sales ko sa Shopee. Wala pa ngang, at saka TikTok, wala pa ngang 250,000 yung akin. That's why, yan. So, ganun lang. Yan lang po yung ating actually, 3 po yung books na binigay nila. So, yung isa, reserba natin yon, expenses, saka sales. 2 lang naman kailangan daw So, yung isa natin, yung journal to, tapos columnar, tapos yung isa ledger. So, pag nangailangan na po tayo at naubos natin tong sales, pag marami tayong sales, so, kailangan natin talaga yon. So, yun. Ang gagawin natin ay, yun, aanuhin natin yon. Yung tawag dito, gagamitin natin. Ayun. Thank you for watching. Follow and share and subscribe.